So, good day everyone. This is your Pamansang Ludi. Raining yung Bidabidora Bukay, di ba? Criminology Pilipinas. So, ngayon, in this video, we'll be able to discuss ano yung kabahan, di ba? The difference between crime and delinquency. So, as we all know, di ba? Para ma-develop yung comprehension natin, hindi lang yung comprehension, pati na rin yung analysis level of cognitive domain, di ba? At yung evaluation level of cognitive domain, di ba? Yung sa utak natin, yung sa mental makeup. So we should differentiate the two terms. So dito tayo, mag-differentiate tayo ano yung kaibahan ng delinquency at crime. So crime is an act or omission punishable by the revised penal code, di ba? Or by the law. Diba? In violation of public law. So iyan yung crime, di ba? Act or omission siya in violation of public law. Ang crime na term is generic diba? Hindi lang more focus sa revised penal code, pati na rin sa mga special penal laws. So, walang crime if there is no law. Diba? Kasi, ang crime is if na-violate ang batas. So, that is crime. Generic term siya. So, while ang delinquency, not necessarily na may batas because it defined as a behavior that does not conform to the normal behavior of the society, di ba? So hindi naman lahat ng behavior o na lahat ng mga hindi nag-conform sa normal behavior ng isang society is crime na. Kasi may mga hindi nag-conform sa isang behavior ng isang society na hindi nakalagay sa batas, di ba? So, yan yung delinquency. Again, crime, may batas dapat. So, hindi ma-violate or walang crime if there is no law. Kasi, ang basis is yung batas. Pero, lahat ng crime is delinquent. Diba? Bakit delinquent siya? Because it does not conform to the normal behavior of the society. Pero, delinquency is, delinquency is a behavior that does not conform to the normal behavior of the society. So, not necessarily na ang delinquency is crime because it does not only conform to the normal behavior of the society. Then, may mga behavior na maraming behavior na hindi nag-conform or hindi align sa behavior ng society pero hindi crime. Diba? Kasi hindi siya nakalagay sa batas. For example, yung cutting class, di ba? Mag-cutting class ay yung mga estudyante, di ba? Wala namang batas na nagbabawal 'yan. But it does not conform to the normal behavior of society. Or yung mga babae ngayon na example, if ang society is conventional kaysa non, di ba? Traditional. So, ayaw nila ng may mga maliit yung or maiksi yung short. So, if that person is nakapunta dyan sa isang society na yan na ayaw na may mga iikling short because for example, babae, ayaw nilang may maikling short. So, ang tawag sa kanya is delinquent because it does not conform to the normal behavior of the society. Pero, not necessarily crime. Kasi, pag crime, nakalagay na talaga sa batas. Di ba? So, may violations, act or omission, di ba? Na nakalagay sa batas. So, once we see act, ano yung act? Talagang ginawa. Di ba? Talagang may action siya. While omission, failure to do what the law requires. Di ba? So, hindi mo nagawa ang gustong ipagawa ng batas. So, again, crime, magiging crime siya if it violates the law. Walang crime if there is no law. Diba? Pero delinquency is hindi lang nag-conform sa behavior ng isang society. So again, for your another videos or additional videos or yung mga video or mga topics or concepts na gusto nyong ipadiscuss sa akin, so you can comment down. Again, thank you for listening. This is your Criminology Pilipinas, Pambansang Ludi.